nung naghahanap na ako ng employer ko, in a way, meron akong parang, hindi ko alam kung pagsisisi, pero parang, kasi after pumasa, maghanap ka ng employer, medyo mahirap humanap ng employer kasi wala kang bedside experience. So, Yeah. parang in a way, sabi ko, sa isip-isip ko, parang sana pala kahit papano nakapag-push ako ng nursing bedside. Pero, totoo din po kasi yung sinasabi nila na we are not all on the same boat. So, Yes. parang circumstances may happen na hindi mo talaga gustuhin mo man mag-aral or gustuhin mo mag-pursue ng hospital experience kung hindi naman ikaw katulad ng iba dyan na parang okay lang nang hindi ka sumisweldo, ganyan, hindi ka kumikita. Yes. Hindi mo, parang, ayun, iba-iba talaga tayo ng ng situation na mabibigay siguro sa buhay. And it's just up to you kung paano mo siya i-handle, paano mo siya harapin. Kasi eventually, meron naman din sigurong darating na opportunity na para makabalik ka dun sa field. Parang katulad nung sa akin. Meron akong three P's in life na ever since college ginamit ko siya. Perseverance, preparedness, and prayers. So yun, yung tatlong P na parang gawin mong concept sa buhay. Morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful iPass online review candidates and NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. It is a privilege to introduce you who recently passed the NCLEX. Her journey showcases the power of positive mindset, effective time management, and a strong support system. Her story is a source of inspiration for anyone striving to achieve her goals. She said that her NCLEX journey has been a roller coaster of emotions from the start of her review up to the time when she was waiting for her result until she passed the exam. And I cannot wait how the story will continue. With that, I would like to introduce to you our recent NGN passer, Ms. Jessa Bernadette Vicente, USRN. Hello po. Good morning po sa inyo dyan, ma'am. Saan po tayo located, ma'am? UAE po, Dubai. Thank you po for accepting our invitation for this Hope Talk, ma'am Jessa. And we are really excited po to know your Yeah. story on how did Share. you ace the NCLEX. Would you like to say hi first to our audiences? Hello, fellow nurses. Nakakakaba pala. Dati nanonood ako palagi ng Hope Talk. Sabi ko, someday ako din ang magsasalita dyan. Yes. And this is your time, Ma'am Jessa. This is your story of inspiration and motivation. Cycle 13, Team Liniment. Yung Lilimen, Yes. Ma'am Jessa, we are really excited to know no, kung paano natin na-ace the exam. And can you share more about your educational background first and your working experiences? My nursing journey started way, way back. Baka mas nauna pa po ako sa inyo. Batch 2007 ako. And then, during that time, there's an influx of nurses na sa sobrang dami ng nurses na nag-aaral, graduate, nag-board, nakapasa ng board exam, ang daming nag-a-apply sa hospitals. And then, para makapag-apply ka sa hospital, parang yun yung time na ikaw pa yung kailangan magbayad as a trainee, or as a volunteer. Sometimes ang bayad sa'yo sa volunteer, meal tab. Maswerte ka na kung may meal tab ka. Tapos, parang yung journey na yon naging for siguro mga 1.5 year, ganun yung naging journey ko. Kaya lang, at some point, na-realize ko parang hindi pa dito kailangan kong kumita. Kasi tumutulong din ako sa family ko noon magpaaral ng kapatid ko. So, nung una, medyo lumayo ako sa hospital field. So, nag-try ako as company clinic nurse. Sa Makati po yun. Sa usually mga call centers. So, nandun ako for a year din siguro as a company clinic nurse. And then eventually, nag-try ako ng other opportunities. Napunta ako sa ebooks, parang proofreader, and then eventually naging client services manager. And then until nagkaroon ng opportunity na pumunta dito sa UAE. So, I've been here since 2016
for 8 years na rin po. I'm working as an administrative manager in an outpatient facility, physiotherapy center. Kahit po ano siya, outpatient clinic or outpatient facility, yung role ko, hindi talaga siya as a nurse kasi as administrative manager, so more on like paperwork, processing, HR, and all those kind of paperwork. Not so hindi rin talaga siya related doon sa nursing skill ko. Until nung last year, yung kabatch ko nung college nag-message sa akin na parang, ba't ayaw mo mag-try mag-NCLEX, ganyan-ganyan. Sa akin po, parang feeling ko talaga, parang naset aside na siya kasi Mm. natatakot na rin akong bumalik kasi wala akong experience. And then, hindi ko alam kung magte-take ako ng exam, baka hindi ko na kayang mag-aral ulit kasi ang tagal na nung gap. Tapos sabi nung friend ko, sabi niya, basta ipasa ko lang daw yung NCLEX and then okay lang daw na may mga agency or hospitals or facilities, hindi kailangan ng recent bedside experience. Basta mapasa lang and then pwede naman din na after magpasa, tsaka ako kukuha ng experience. Yung mga ganung scenario. So Yeah. sabi ko, okay, sige then try natin. Tapos una yung processing ng papers. Nag-inquire ako sa iPass nung July kasi ni-refer din yung friend ko din na nag-push sa akin mag-NCLEX mga July. And then, nag-inquire, ganyan. Tapos, sobrang parang laking help ng iPass kasi sobrang convenient niya. Lalo, kaming mga nurses na nasa abroad. So, ang hirap mag-gather ng lahat ng paperwork, kukuha ka pa sa school, pabalik-balik, and hindi din naman ako makautos sa bahay or makapakiusap sa mga kapatid ko kasi mga busy din naman yung mga yan. So, binasa ko lahat yung mga requirements and then kinuha ko yung package na yung sila nga yung magpa-process pupunta dun sa school ko. St. Jude, Manila ako. Ewan ko kung may mga Ah, same ako batchmates or ewan ko classmates. And then parang August nagpasa na ako sa iPass tapos by September naka-receive ako sa kanila na parang waiting na lang sa response nung Board of Nursing sa New York. And then tapos ang alam ko parang 5 months pa yung processing. Yun yung usually naririnig ko bago mo ma-receive yung ATT. So, I'm expecting mga bandang Feb ko pa siya ma-receive. Kaya lang, ang bilis ng iPass. By December, nagulat ako by parang 2 months pala. Well, October, November, December. Mga 3 months din pala. End of December, na-receive ko na yung parang pwede na daw akong kumuha ng ATT. Pwede na ako mag-schedule ng exam. Tapos, sabi ko, o sige, nag-schedule ako May. And then initially, ni-schedule ko po siya sa Philippines. Sa Makati. May first week ata ng May yung kinuha ko. Tapos, edi, September, tapos sabi ko, hindi mo na ako magre-review. Ganyan. Pero nung mga bandang October, nag-start po ako ng Climek. Nakikinig ako ng Mark Climek. Tas parang na-enjoy ko siya. Nung umpisa parang ang daming moments na okay, so ito pala yun yung inaaral ko dati, yung mga ganon. Tapos so October, November, yung Climax lang yung pinakinggan ko. Hindi ako wala pa akong kahit anong review materials. Parang gusto ko lang, tinapos ko yung buong 12 episodes niya. Siguro nakadalawang ulit ako ng ganon. Tapos nung mga bandang December, hindi muna ako nag-review. Sabi ko, okay, hindi muna ako mag-review. December, kasi Christmas season eh. So parang pause muna. Tapos nung mga bandang January na po, sabi ko, oh sige, ready na ako mag-review. Kasi parang January, February, March, April, May. So may 5 months ako. Nung mga bandang January na, parang wala ako sa mood or sa momentum na mag-start mag-review. So, parang, lang ako, kung kailan lang may time, parang ganun. Kumbaga, hindi ko pa na-feel yung pressure kasi sabi ko, medyo matagal pa naman ata. Tapos, pero that time po, nagkumuha na ata ako ng Archer po yung kinuha kong QBank. Tapos that time, naghanap ako ng reviewer na yung meron na siyang QBank and meron na rin siyang parang yung lecture yeah. video na makukuha ko yung concepts. So, nag-start ako ng Archer. Kaya lang, nung nag-start ako makinig ng Archer, parang feeling ko, siguro mga nakadalawa or tatlong videos ako, hindi siya effective sa akin. Kasi iba-iba naman po tayo ng learning skills, kumbaga.
feeling ko hindi siya effective. Feeling ko, kailangan ko ng ano, ng mas parang mas structured na review or meron akong sinusundan like, okay, for this day, ito, ganito. Yung bang meron akong guideline or timeline, parang ganon. Tapos, na ano ko na, oh nga pala, na alala ko, meron nga palang review center ng IPA. So, nag-inquire ako and then sabi ko, oh, sige, try ko. Meron, ang IPAS meron ano eh, yung parang installment. So, tinry ko muna yung mag-down ng first ano, kasi para if ever, kung hindi naman ako, parang hindi siya effective sa akin, at least, hindi pa siya yung full payment. Nag-down ako, down payment ako. Ang naabutan ko pong ano, cycle. Ano na yun, sir eh, mga Feb na rin nun eh. Siguro, parang first week ng Feb ata ako nag-start ng magbayad sa iPass. And then, ang naabutan kong lecture nun, first lecture ko, si ano agad, si Sir J, cardio. So, Ah, parang, oh my God, dito agad ang ano, ang salubong. Pero, ano, magaling mag-explain si Sir J. Parang sobrang hinimay niya talaga yung sa cardio. And hanggang sa, ang natatandaan ko na talagang tumatak na concept, yung blood flow nung yung heart papunta sa mga right atrium, ganyan, yung mga ganun. Pero ewan ko kung naalala ko dyan. sakto pala ma'am, no? Si Sir J ang lecturer natin later. Tapos, Cardio rin. nakita ko dun sa ano, sa post. Anyway, tas yun po, parang mga ano na yun. Pero, ano na yun, patapos na po ata yun ng ano eh. Usually yung cardio parang towards the end of the cycle na ata. Ewan ko kung nabago na ngayon. Pero nung cycle 12 pa yun. Towards the end of the cycle na. So parang dalawa na lang ata yung major lectures na naabutan ko sa cycle 12. Cardio and mental health ata yun kay Ma'am Rosana. And then, nung mid na po ata ng Feb yun, na-meet ko yung coach ko, si Sir Emil. Mm. Tapos, yung initial coaching, yun yung parang marami pa kayo na imi-meet niya kasi initial pa lang naman. Tapos, nung tinanong niya ako, ay, kailan ba ang exam mo, Ma'am Jessa? Sabi ko, ay, Yeah. sir, sa May po. Tapos, parang medyo na ano siya na, okay, so May ka na pala, ganyan. Tapos, ako, dahil medyo na-sense ko na parang, ay, bakit parang parang na-rattle si sir? Too late na ba ako masyado? Parang doon na rin ako sinimulang parang shit, kailangan ko na atang mag-focus talaga kasi yung mga lectures ko dati, nanonood ako ganyan or nagre-review ako, babasa-basa. Pero pag inaantok ako, talagang tinutulugan ko pa. Kumbaga Mm. wala pa akong total focus nung time na yun. Tapos sabi ni Sir Emil nung time na yun, o sige, so after nitong initial na parang session natin, tatawagan ulit kita ha, bibigyan kita nag-one-on-one kami muna at binigyan niya ako ng mga ibang materials. Tapos, binigyan niya pa nga ako ng Le Charity. Kaya lang actually, hindi ko na rin talaga na ano yung Le Charity. Ano lang, ewan ko, ako talaga sinasabi ko sa yung mga ibang nagtatanong sa akin, yung iPass lang talaga, yung review, yung lecture, and then yung roadmap. Plus, of course, syempre yung Q-Banks. Yun lang dalawa. Well, yung CLIMEC, tulad ng sinasabi na ng iba na hindi din talaga siya enough, yung CLIMEC. Maganda siya as add-on din. Kasi, although maganda rin, may mga concepts din ako nakuha sa clinic. Pero I don't also recommend na yun lang alone. Or katulad sa iPass din, parang siguro would not also recommend na iPass alone lang. Kasi you also need other Q banks like Archer or UWorld. And then, so yung buong anong po yun, like so bali ang review ko, Feb, March, April, and then first week ng May. Ay, tapos pala, sir, nakalimutan ko. Nung January pala, nakuha ko yung US visa ko, tourist visa. So, parang sabi ko, bakit nangyayari yung mga to? Sabi ko, baka naman pwedeng mag-exam ako sa US. Try ko. Ah, Parang sabay ng bakasyon. Kasi, meron mo kaming annual ticket leave dito. Parang, so, yun yung ginamit ko. So, nagpa-resched ako ng Texas. Tapos, doon ako nag-exam sa Texas. May 17 yung kinuha kong exam. So, bali, May 10 ang dapat flight ko from Dubai to Texas. Tapos, para at least meron pa akong a week to makapag-review, makabawi ng tulog kung sakali. And then, so, ayun po, nag-review ako nung simula nung na-meet ko si Sir Emil,
nag-ano na talaga ako, parang, oh shit, ito na. Talagang kailangan focus na. Kasi, bakit parang mataranta si Sir Emil na parang malapit na yung exam ko, samantalang ako hindi. So, doon ko, okay, kailangan pala dapat focus na talaga. Hindi din po ako nakaka-attend ng live madalas kasi may work din. Pero nakakapag-access po ako ng recorded. And then yung buong period na parang end of Feb, naabutan ko yung end ng cycle 12 hanggang sa parang half ata ng cycle 13. So parang kung isipin mo, technically, hindi ko talaga natapos yung buong cycle. So ang ginawa ko po, gumawa din ako ng sarili kong timeline. Parang double time ako kasi may schedule lang iPass, 'di ba? Yung cycle like Yeah. ito araw. So minsan sinasabay ko siya or yung mga araw na walang schedule ng lecture, sinasabay ko yung mga hindi ko na maaabutan in the end ng cycle 13 kasi kailangan ko ding ma-touch up yun. So parang talagang double time ako noon. Tapos nung 1 month before na lang po ng parang April na ata yun. Natapos ko ang Archer. Natapos ko yung 2,000 Q-Bank. Kasi merong time na pinush din ako ni Sir Emil na sa isang araw dapat makadalawang set ng 85 items. Like pagkatapos mong tapusin yung isang 85, kahit parang 5 minutes lang break and then sagot ka ulit. So, nasanay din ako ng ganong kind ng pacing na parang kasi dapat daw ina-expect mo na yung question mo sa exam, aabutin ka hanggang 150. So, dapat yung utak mo, prepared din siya. Hindi ka dapat mawawala sa focus pag feeling mo, ay, ang tahaba na ng questions, baka hanggang 150 ako. So, yun, sinanay din ako ni Coach Emil. So, dahil parang sagot ako ng sagot ng Q-Banks. Pero sir, dapat sa mga classmates ko, that alam din nila na hindi lang puro sagot ng Q-Banks. Kasi ako, pagkatapos kong magsagot, mas matagal pa yung review ko, yung rationalization ko. Kasi yun talaga yung makakagrasp sa'yo ng ng concept eh. So, parang merong time na may UAE day dito sa, kailan ba yun? Parang Eid holiday dito sa UAE. So, meron kaming 1 week break. Talagang nag-take advantage ako dun sa 1 week na yun. Tapos, nung natapos ko yung Archer, sabi ko, parang gusto kong itry yung U-World kasi narinig ko, sabi nila, mas mahirap yung questions ng U-World. So, para lang ba maiba din yung approach ng questions nung baka iba yung atake ng U-World sa questions. So, nag-try din ako ng U-World for 1 month. Tapos, sakto naman din yun hanggang sa exam ko. Tapos, okay naman yung mga scores. I mean, pag nag-aaral ka kasi talaga, makikita mo yung progress nung scores mo dun sa sa questions sa mga Q-banks eh. Nag-start po ako as in talagang start as in parang 50 ang percentage ko nasa 55 lang, ganyan. Tapos parang sabi ko, bakit 55 lang ako? Tapos eventually, siya talaga, nag increase siya na parang after 55, nag-reach ako ng 58, 59%, tapos naging 62%, tapos naging 65, tapos yung mga mga latter part na siya, 68, 70, nagsa-70 pa nga ako sa U-World, 70, 71, ganyan. So sabi ko, okay, so siguro naman na ako, medyo kahit paano, kumpiyansa ka na kasi alam mo din na nag-aral ka na and yung sa QBanks okay na din. Tapos nung dumating po ako sa Texas, actually side story lang din kasi kinakabahan din ako baka mamaya hindi matanong ako kasi um ang purpose talaga ng travel ko sa US is bakasyon, leisure kumbaga. Hindi ko dineclare na parang mag-exam ako eh. Although yung visa ko B1 B2 siya, pwede siya meron doon nakasulat na pwede ka to take professional exam. Pero hindi ko na siya, ang bala ko, kung sakaling tanungin ako sa immigration sa US pagdating, hindi ko na siya i-disclose. Sabihin ko lang, I'm here to just visit my aunt just for vacation. Basta, prepare ko din yung sarili ko sa mga kung anong pwedeng tanungin sa akin. Meron din akong itinerary kung anong gagawin ko sa US. Tapos, ang Wow. story lang po, ang nakakatawa kasi pagdating ko sa immigration sa US, paglapag sa Texas,
Sabi niya lang sa akin, "Oh, your travel, is it for work or for leisure?" I said, "No, it's just for leisure. It's for vacation only." And then sabi sa akin ng officer, "Oh, okay, I just have one question for you. Do you have lumpia?" Natawa ako. Sabi ko, "No, no, no, I Lumpia. don't have lumpia. I came from UAE, not from Philippines, so I don't have lumpia." Tapos tumawa siya. Tapos, and then sabi niya lang, "Okay, sabi niya, enjoy your vacation." Tapos sabi ko, "That's it? Okay, thank you." Tapos nakakatawa kasi parang Nice. pinaghandaan ko lahat. Meron akong itinerary and all. Tapos ang tatanungin mo lang sa akin, lumpia. So anyway, dumating ako ng Texas. Tapos meron akong 1 week to review. So, the day before ng exam ko sa Texas, nagkaroon ng tornado or hurricane. Parang normal sa kanila yon the night before, so parang may mga areas na nawalan ng kuryente, ganyan. Tapos, chinek ko yung email ko, baka sakaling na-move yung exam or na-cancel. Wala naman. And then the next morning, maaga kami, hinatid ako ng tita ko. Maaga kaming pumunta. Siguro parang an hour away din yung pag-drive papunta dun sa sa testing center sa Pearson View. Pagdating doon, normal naman lahat. May computer sila, may ilaw and all. Tapos, kinuha na yung ID namin, ganyan. Tapos, nag-biometrics na din ako. Tapos, hanggang sa, ako na yung, pag sa exam ko kasi, di ba, surrender mo lahat ng Mm. items mo. And then, parang ang pinaka-last phase, nung bago ka as in pumasok dun sa pinaka-testing center, yung pinaka-upuan mo, yung kakapaan ka na sa jacket mo and Yeah. ng So, nandun na ako, susunod na ako. Tapos biglang nag-brown out. Ah, Biglang namatay yung kuryente, tapos namatay yung yung PC. Tapos biglang, so nagtawag agad sila ng parang, oh, so anong nangyayari, ganyan. Tapos eventually, pinalabas, meron na rin po kasing mga nasa loob na kapag start na ata sila, siguro mga 2 or 3 items. Siguro may apat na nauna sa akin. So, pinalabas oh, nila. okay. Tapos parang binigay nila yung scenario na, okay, so right now, we really don't know when the lights will return or when the computer will return, but we can wait for at least an hour. And then after an hour, it's up to you to decide if you still want to wait or if you want to reschedule. Ako po, parang hindi ako pwede mag-reschedule kasi nakabook lahat ng tickets ko and all. Tsaka parang Mm. ayoko na mag-reschedule kasi na ako alam mo yun, ready na ako na pagkatapos nito Yeah. mag-action mode na ako. So parang ako na ulit mag-aaral. Parang tapusin natin, parang let's get this done and over with ngayong parang ngayon na, ready na ako. Yeah. Kaya inabot na ng 8 a.m. po kasi yung exam ko. Inabot na kami ng 1 p.m. May mga siguro mga dalawa or tatlo na gumive up na parang okay, reschedule na lang. Tapos, inabot kami ng 1 p.m. Dumating na yung second batch. And then, nagsabi na sila dun sa second batch na, so, parang hindi na sila makakapag-exam kasi ang priority nila this time, yung first batch, yung kami, na since Mm. 8 a.m. pa na doon. Until parang mga 1 p.m. na noon. So, parang mga 2 p.m., 3 p.m., in-declare na nila na wala talaga, hindi talaga makakapag-exam that day. So, tas binigyan nila kami ng reference number to call and all. So, right after kung umano sa exam center, nagtawag agad kami hindi na ako dumaan ng iPass to reschedule kasi nandun naman ako, pwede nang dumiretsong tawag. Tsaka, medyo nag-panic na ako kasi feeling ko lahat nag-reschedule na. Kumbaga I mean, yung second batch na dumating, for sure, nauna na yung mag-reschedule kasi alam na nila agad na na hindi na sila makakapag-exam. Tapos yung mga nauna na rin na nag-give up na, for sure, tumawag na rin yun for rescheduling. So, by the time na tumawag kami or ako, wala nang schedule for the whole month of May. May 17 yun. Ang flight ko pa Dubai, pabalik is May 28. Tapos, so sabi ko, bakit ganito? So parang, hindi ako papayag na pumunta ako dito para mag-exam, tapos biglang babalik ako. Tsaka, mag-expire na rin yung ATT ko. Kasi December ko siya nakuha. 6 months lang ang ATT ng. Tapos, plus, pagbalik ko sa Dubai, kailangan ko na namang magpaalam ng leave kung sakaling iti-take ko siya sa Pinas. And then another plane ticket na naman yun pa Yeah. So parang sabi ko siya, hindi pa dito. So nagtawag kami kahit
buong Texas for the full month of May, ano siya, fully booked na. Tapos, nagtawag din po kami kung may slot pa sa California. Kasi, ang plano namin originally, after ko mag-exam, pupunta kami ng tita ko sa California and then mamamasyal doon. So, baka Mm. lang, willing din naman akong i-compromise yung pasyal ko. Baka sakaling pwede ako makapag-exam sa California. Wala, parang full din ata or ewan ko kung baka basta nung tumawag kami, wala ring slot. So, anong nangyari? Nagpa-extend ako ng leave. Nagpaalam ako sa boss ko, tapos in-extend ko yung flight ticket, nag-contact ako sa airline, in-extend. So, anong nangyari? Naging June 3 na po yung exam ko. So, at least sa Texas pa din. Tapos, June 3 and then June 4, flight ko na po yun. Parang actually yung experience na yun, medyo nakaano po siya, nakababa ng ano ko, kumpiyansa. Kasi feeling ko, sabi ko, bakit ganun? Bakit hindi ako natuloy mag-exam? Dahil ba, feeling ba ni Lord, hindi pa ako ready mag-exam? Parang, baka may kailangan pa akong aralin or baka mamaya gusto niyang sabihin sa akin na kulang pa yung Mm. time, kailangan mo mag-reschedule. Pero eventually, parang na-realize ko na lang, hindi dapat nagpa-apekto kasi may mga bagay talaga na hindi natin nakokontrol sa buhay. So, yung mga ganong ano. So, anyway, and good thing din na parang narisked ako kasi nung araw po ng exam ko nung June 3, parang dapat less na yung kaba ko, 'di ba? Kasi parang medyo alam ko na yung scenario na o ganito, magba-biometrics Yeah. ka, ganyan. So, medyo kalmado ako pero sir, nung pag-upo ko dun sa nasa computer na ako and then nag-headset na ako, yung kabog ng dibdib ko, rinig ko talaga. Takot na takot nga ako. May moment nga na parang huminto ako, tapos parang, teka muna, wait lang. Kasi parang takot ako, feeling ko sasabog talaga sasabog yung dibdib ko sa sobrang lakas nung, grabe ang Ah, kaba ko dun sa nung exam na yun. Pero nung bago ko pumasok, hindi pa, medyo okay pa. May kaba, okay, oo. Pero as in, nung umupo ako dun sa tas binasa ko yung unang questions. Tas ito pa, so ito na po, day na po ng exam. Nung exam na, ito na mismo, sabi ko, bakit ganito? Bakit parang nahihirapan ako, sabi ko. Tapos yun pa nga, yung kabadong-kabado ako. So, minsan may time na parang talagang, okay, time first muna. Hinga muna tayo. mm. Parang pause muna for a few seconds and then sagot ulit. Kasi 'di ba sabi nila, bawat question talagang importante. Kasi yung Yeah. question nasa tapat mo, that would determine your next question. Parang yun yung magde-determine ng ng pacing ba ng ng exam. And then nag-break pa nga po ako. Item 60 na ata. Sabi ko, inisip ko, mag-break ba ako? Kasi parang ina-advise nila, wag na, kasi baka masira yung momentum and all. Pero feeling ko, I really needed that break. So, nag-break ako. Tsaka medyo malamig po. So, kailangan ko rin Oo. mag-CR. Kasi hindi ako mapag-concentrate pag nahihika, di ba? So, bumalik ako. Tapos after nun, akala ko wala na yung kaba. Ganun pa din, may kaba pa din. Rinig na rinig ko pa din. Pero feeling ko, baka nakadagdag kasi naka-headset. So, parang mas dinig mo talaga yung lahat ng mga Mm. hakalos sa katawan mo. So, tapos, pagdating ng question 84, sabi ko, ay, eto na. Sabi ko, shit. Tapos, bago ko i-click yung 85, nagdasal ako. Sabi ko, ano to, Lord, kung okay na, kung enough na yung 85 questions, thank you po, gano'n. Pero kung hindi pa enough, okay lang, sabi ko, okay lang, Lord, tatapusin ko hanggang 150, hanggang Mm. matapos. Tapos pag-click ko nung 84, sinagutan ko siya. Tapos pagdating ng 85, nag-ano na siya, yung loading. Sabi ko, oh my gosh, okay yung ganun. Tapos biglang nagparang pick up. Lumabas na sa screen na parang, ay, may survey. Di na yung tinake ko yung Mm. survey. Tapos tapos ng exam ko, tulala ako, sir. Kasi parang, nung nandun ako sa tapat ng exam table ko, parang natuwa ako. Kasi parang, oh my gosh, natapos ako ng 85. Pero, pagkatapos nung exam ko, nung lumabas na ako ng exam center, parang sabi ko,
anong nangyari? Bakit parang bigla akong kinabahan na parang, tapos ba yun? 85 questions lang ang tapos ko. Tapos, ang nakakaano kasi, syempre, di ba, sir, pagkatas ng exam, minsan, maalala mo yung mga exam mo, tapos parang eager ka na check ko nga sa internet, ganyan, ganyan, ano ba yung ganitong Yeah. question? Ganyan. So, ang natatandaan ko, meron akong mga one-liner questions na supposedly, yun yung madali, di ba? Kasi one-liner. Nung sinearch ko sa ano, yung mga tanong sa akin, sabi ko, shit, parang mali yung mga sinagot ko, yung mga one-liner, easy questions. Pero, yung mga natandaan kong case studies, parang nung sinearch ko, parang, okay, tama yung mga sagot ko. So, Mm. parang confident ako na nakuha ko yung difficult questions, yung case studies. Kaya lang, yung easy questions, hindi ko siya nakuha. Eh di ba ang sabi nila, in order for you to pass the test, you need to go to the difficult questions. You need to pass Yes. the difficult questions. But in order for you to get into the difficult questions, you also need to pass the easy questions. So medyo parang, hello, bakit ganun? Eh, bakit natapos ako ng 85? Alam mo yung ang dami talagang tumatakbo sa isip mo na parang, ba't natapos ako ng 85? Parang minsan isipin mo, sobra bang ang dami kong errors na para hindi na ako bigyan ng computer to proceed more kahit hanggang 150. Sabi kong ganun. Hindi naman siguro ako ganun kaano kasi alam ko naman na nag-review ako and alam ko na may nakuha akong case studies. Pero iba pa rin talaga yung waiting time. Tapos umiyak pa nga ako, sorry, nung ano, pag-uwi Oh. ko. Kasi feeling ko talaga parang, oh my gosh, feeling ko baksak ako. Yung meron akong ganong feeling, pero meron din ako at the back of my mind, parang sinasabi din ng utak ko na parang, pero talaga ba? 85 questions? Parang, ang sama naman ng computer, hindi naman ako binigyan ng chance ano, to prove myself more. Tapos nag-research pa ako kung meron bang bumabaksak sa 85. May mga nakikita ko na lahat daw for sure pasado. Meron ding iba na parang, hindi totoo yan. Ako nga 85, pero akala ko pasado ako, baksak pala, ganyan. Mm. Hanggang sa ano po, sir, nag-flight na ako pabalik ng Dubai. Hindi ko alam kung pasado ako or ano. Pero, niready ko na yung sarili ko. Parang may plan B na ako na, okay, kung hindi pasado, eh, meron naman akong 1 year na ano sa iPass. So, edi aral na lang ulit. And then, sa Pinas na lang din ako magte-take kung ano. Pero, yun lang, baka another a few months na naman yun ng study, ganyan. Tapos nalaman ko yung result nung nakabalik na ako sa work by parang Monday yung exam ko, Tuesday yung flight ko, Dubai. Dumating ako ng Dubai Wednesday night. So inisip ko, pag kasi ang tagal ng flight, 16 hours. So wala akong way to ano to check kung baka nag-email na or ganyan. Kaya pag exactly right after mag-land ako sa Dubai, nag-check talaga ako ng ano ng email ko. Wala Email. pa rin, wala pa rin po. Then, hanggang sa umaga ng Thursday, papasok na ako, babalik na ako ulit ng work. Wala pa rin. Hanggang sa lunchtime ko na siya na-receive. Nakita ko may email ang iPass ata nag-email, unang nag-email sa akin or ano, yung sa Pearson View. Hindi ko na matandaan. Basta ang natatandaan ko, pag-click ko nung link, nasa work ako nun, di ba? So, pumasok muna ako ng restroom. Doon ko siya binuksan. Kasi sabi ko, shit, baka maiyak ako pag hindi ko kayanin pagbaksak. Tapos, pag-click ko ng link, bala ko sana parang pumikit pa. Pero bago pa ako makapikit, lumabas na yung pass na ano na. Ah, Oh my dapat God. surprise eh. Oo, ang sarap sa feeling na parang, ay, thank you Lord talaga. Parang andun lahat na-realize mo na yung lahat ng mga hindi mo tinulog, lahat ng pinuyat mo na araw or gabi, parang worth it talaga lahat. And syempre, prayers din. Parang totoo talaga. If, ano yung sabi nila, when the time is right, the Lord will make it happen. Totoo talaga siya. Kasi kung inisip ko, kung tinake ko siya nung parang earlier years ko na feeling ko hindi ako ready. Kasi ang NCLEX talaga more on critical thinking siya. Hindi ko nga alam kung paano ko napasa yung Philippine board exam kasi more on memorization yun. So parang puro ganun lang talaga. Pero yung ibang klase tong ano, ibang level of ano to, iba ang NCLEX. Kung sa local board, merong mga parang ano to, yung mga ulasimang bato, yung mga medicine. Walang ganun sa NCLEX. Talagang mapapaisip ka ng ano, prioritization and all. So, feeling ko talaga parang this is the right time kasi feeling ko with experience, I mean not really experience in nursing, pero yung critical thinking mo sa
like sa trabaho and how you approach life nung mga nakaraang years sa'yo. Feeling ko nung bata-bata pa ako, hindi ko siya na take. Hindi ko siya napasa. So parang this is actually the time to take the exam. So ayun naman, pinalad naman. Congratulations, Ma'am Jessa. Talaga naman, napaka-inspiring talaga ng story po ninyo, no? Medyo doon ako kinabahan doon sa moment, no? If I were in your position, doon sa na-reschedule yung examination day nyo, no matter how much you prepare, no, on your examination date, there will really come a time na may unexpected things or foreseeable circumstances, parang ganyan, na hindi natin na-expect na mangyayari. But like what you said, no, everything happens for a reason. Yeah, So everything. probably by that time, no, hindi maganda yung magiging result. Kaya na siguro sabi ni God, okay, ni-reschedule natin to for some other days. We'll give you time to Ano, relax. yes, kasi siguro po sir kung hindi ako na-reschedule, baka sumabog yung dibdib ko sa unang sobrang kaba ko eh. So siguro tama lang din na na-reschedule ako. In a way, parang medyo mindset niya ako prepare. Ano yung most surprising thing you learned about yourself during those preparation period? Yeah. Siguro, parang kaya ko pa rin palang mag-aral Mm. kasi nung college ako, sobrang studious din naman po ako. Parang na-question ko lang, kaya ko pa That's ba? okay. Sabi kong gano'n. Parang, ano na yung ang tagal na ng gap. So parang kung talagang meron ka pala talagang goal in mind, kung meron ka talagang determination, yun pala, kaya ko pa rin pala. Basta meron akong goal na nakaset. Tapos pala sir, dagdag ko lang, yung nung nagre-review ako, never ako nagprint ng handouts. Mm. Ewan ko, baka po makatulong lang din sa iba. Kasi ang learning ko, talagang gusto ko, ako yung nagsusulat. So lahat ng lectures ko, wala akong handouts. Talagang meron ako dito, like ito. Print ako ng index card. Imagine. Tapos Oo. ayan, sinusulat ko talaga siya. Tapos binubukbind ko yung index card. Tapos nag-ano din pa ako, yung mga sa wall postings, pinost ko din. Wow. Pero nung nag-US ako, tinanggal ko siya, dinala ko, binukbind ko para meron akong nare-recall dun. So, lahat talaga handwritten. Hindi ako nag-rely sa printouts kasi feeling ko mas nagagrasp ko yung idea kapag handwritten. Thank you for Yun. sharing, Ma'am Jessa. And during the time na nag-exam ka, no, how did, naman po, passing the NCLEX change your outlook dun sa magiging career mo as a nurse? Kahit pala ang tagal mo na wala sa field, kung yun talaga ang parang foundation mo, kumbaga kung yun talaga yung nasa puso mo, siguro akala ko nga wala na nawala na yung nursing mo, yung nursing parang nursing passion mo ba? Akala ko nawala na yun. Yeah. Kasi for a while, na-set aside na siya kasi parang yung mga previous jobs ko. And ngayon, yung current job ko, hindi naman talaga siya doon. And kung tutuusin talaga, parang naman okay naman na sana ako dito sa Dubai and then sa work ko dito. Kaya lang, ewan ko, feeling ko kasi yung NCLEX journey ko, medyo something spiritual din siya. Kasi, parang ngayong parang 8 years na ako ng Dubai, meron akong parang dinasal na sabi ko, bakit ganun? Bakit parang ang tagal ko na, parang feeling ko ewan ko kung kulang or kung ano. Basta Missing, yeah. tapos surprisingly, parang a few weeks after, nag-message sa akin yung college friend ko na parang try mo kaya mag-NCLEX kasi ang dami namin sa kabatch namin na kahit Mm. walang nursing experience, nag-take na nakapasa and then ngayon nandun na sila. So sabi ko, sige, try ko. Tignan, wala namang mawawala din kung ito try. So, ayun, parang, and kung nandun pa rin sa foundation mo, yung nursing concept and all that, babalik at babalik ka din siguro sa pagiging nurse. Yes. Kasi Ma'am Jessa, no, you are representing those nurses po na medyo wala na sa bedside and matagal na pong hindi nag-work sa bedside, that it's really possible to pass the NCLEX even though you are working on a different role. Tulad ko Yes. po, no, I'm not working as a bedside, but it's
It's possible as long as we have prepared po yung study plan natin, very, and we follow that very diligently, commitment, lahat talaga na pwede natin ibigay with our review, doon natin binubuo. Kasi Mm-mm. minsan, no, in our life, sometimes may missing, 'di ba? Parang, okay, I'm already, fulfilling na yung work ko ngayon or yung work mo ngayon dyan. Parang there's still something that you want to achieve, but you don't know it yet. Kaya Mhm. nagiging instrument yung mga friends natin or your family surrounding us na magbibigay sa atin ng hint na, oh, this is not the end pa pala. We still have Mm-mm. time. And we still have something to achieve pa. Yes. Okay lang Yeah. naman mali. Basta we are still looking for something na pwede pa natin ma-achieve, which is this NCLEX. Mhm. Mhm. And ano pa yung ma-advise nyo to yourself, to your past self, starting your NCLEX journey? Actually, meron akong, after ko makapasa, nung naghahanap na ako ng employer ko, in a way, meron akong parang, hindi ko alam kung pagsisisi, pero parang, kasi after pumasa, maghanap ka ng employer, medyo mahirap humanap ng employer kasi wala kang bedside experience. So, Yeah. parang in a way, sabi ko, sa isip-isip ko, parang sana pala kahit papano nakapag-push ako ng nursing bedside. Pero, totoo din po kasi yung sinasabi nila na we are not all on the same boat. So, Yes. parang circumstances may happen na hindi mo talaga gustuhin mo man mag-aral or gustuhin mo mang mag-pursue ng hospital experience kung hindi naman ikaw katulad ng iba dyan na parang okay lang nang hindi ka sumisweldo, ganyan, hindi ka kumikita. Yes. Hindi mo, parang, ayun, iba-iba talaga tayo ng ng situation na mabibigay siguro sa buhay. And it's just up to you kung paano mo siya i-handle, paano mo siya haharapin. Kasi eventually, meron naman din sigurong darating na opportunity na para makabalik ka dun sa field. Parang katulad nung sa akin. So, ang plan ko kasi, nakakuha na rin ako ng ng employer eventually. Wow, congrats. Prepare na rin ako for IELTS, ganyan. Pero po, hindi, ayoko din sa sarili ko na pupunta ako doon diretso without any bedside experience. So, ang plano ko is after Dubai, siguro mga until, ewan ko, next year siguro, or babalik ako ng Pinas while waiting for my visa. Tapos kukuha ako ng bedside experience. Kasi mahirap din po talagang sumabak ng wala kang armas ba? Wala kang, baka mamaya, syempre ayaw mo ring magpabuli sa mga ibang doon, Of ibang lahi course. ba? So dapat pa rin tayo. Always be prepared. Meron akong three P's in life na ever since college ginamit ko siya. Siya, perseverance, preparedness, and prayers. So yun, yung tatlong P na parang gawin mong concept sa buhay. These are your keys to success, no, Ma'am Jessa. Apart from that, sino yung motivation natin? Why we are pursuing the NCLEX in the first place? Siguro family. Siyempre gusto mong makatulong din eventually sa family. And tsaka, siyempre, para sa sarili ko din. I mean, sa magiging family ko in the future, kumbaga. Kasi ma'am, di ba, minsan, most especially sa atin, no, like when we are supporting our family, sometimes we tend to forget ourselves na rin. Oo, oo. Mm-mm. Di ba? Parang this is our time to parang give ourselves this reward na parang this is my time to achieve something that I wanted to Oo, pursue. oo nga sir, tama yung sinabi mo kasi naalala ko dati parang I needed to find alternative or options para kumita kasi gusto kong tumulong sa family ko. Parang now is the time na talagang napagbigyan ko yung sarili ko na pursue yung nursing career kasi ngayon meron na akong means, meron kang pang Yeah. meron kang pang review, yung mga ganong elements. Yeah, tama ka sir. Thank you so much, Ma'am Jessa, for sharing. Because of that, we would like to present to you your IPAS certificate. This Ah, certificate is proudly presented to Jessa Bernadette Vicente for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in the certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations po, Ma'am Jessa. thank you po. Thank you. Ma'am Jessa,
what would be your advice to our fellow classmates who will be taking their NCLEX exam very soon? Just keep on studying, aral lang ng aral kasi in the end talaga, hindi lang naman dahil mag-aaral ka dahil parang for yung preparedness mo ba sa concepts and all. Kasi iba rin yung kumpiyansa mo sa sarili mo pag alam mong nag-aral ka. So, ayun. Mas madali kasing mag-tackle ng question kapag alam mo sa sarili mo na hindi, alam ko to eh. Kailangan ko lang parang pigain yung yung utak ko. Alam ko, inaaral ko to. Yung ganong atake mo sa question. And because of that then, ma'am, no, you also utilize UWorld and UWorld practice questions po, no? Opo, Archer. Tsaka, ayun lang, yung dalawang yun. Because in a way, no, we are really practicing ourselves to be more careful with choosing the correct answer. Para Yes. naman, pag perfect talaga yung, yung SATA question, you get Mm-mm. the entire answer. So that Pero, is one of the purpose din, no? tapos yung sa SATA question, totoo yung sinasabi nila na kapag hindi ka talaga sigurado, wag mo nang okay lang kahit isa lang. Ang strategy ko doon, kung talagang isa lang yung parang sure ako, isa lang ang sinasagutan ko. Unlike kapag parang, or compared sa dalawa yung isagot mo, yung isa hindi ka sigurado, nawalan ka ng points. Kasi right minus Yeah, wrong. So at least, doon ka lang sa isang sigurado ka. Doon sa may sure ka. exactly. This is another strategy, no, na natututunan talaga natin along the way. Mm-mm. Sometimes when we do or experience SATA sa practice questions, we tend to disappoint tayo for not getting all the correct answers. Mm-mm. But again, like what you said, ma'am, no, yung concept mastery pa rin is really important. That's why we highly encourage our students to do their mastery concept muna bago they proceed with the practice questions. Mm-mm. And how did IPAS po, the entire IPAS family contributed to your success? Ayun, yung tulad po nung sabi ko kanina, sa pagdating sa concepts, talagang iPass lang. Ano na, solve ka na sa iPass. Yung concepts pa lang. Kasi, yung mga lecturers, like, yan, si Sir J, si Ma'am Rosana, si Ma'am Haya, Sir Ryan, si Ma'am Paula, ang ano nila, ang sipag nilang maghimay ng lecture. And siya hindi kasi siya, 'di ba sabi ko po nakapanood ako nung lecture video ng Archer. Siya iba yung lecture sa iPass kasi talagang binibigay din nila na o ganito pag sa exam ganito lumabas or usually at saka hindi lang dahil parang dun sa exam, sinasabi din nila yung magiging setting in case na nandun na kayo nagwo-work sa sa US. Kaya sobrang nire-recommend ko ang iPass sa processing and sa review center din. Thank you so much, Ma'am Jessa, for trusting iPass Processing and iPass Online Review and Mentoring Academy in helping you achieving your American dream. Yes, And we thank you. have the pleasure of having Sir Jay with us tonight. Imagine, the very first time na inattendan mo ang Yes, lecture ni iPass last year was under Sir Jay's lecture na cardio. And yes. now, si Sir Jay din, ang lecture natin today for cardio. Yes. Imagine. Oh, Sir Jay, sir, good evening po. Good evening, Jessa. good Uy, evening triple na po. pala tayo ngayon, triple J. Jessa, J, and Oo John. nga. That's a good one. I'm just looking at my screen kasi. Yeah, congratulations, Jessa. And I'm so glad na, your first time lecture sa IPAS is under me, sa cardio. Opo. And here you go, doing the Hope Talk already, di ba? So, Yes. in Mm-mm. God's time talaga. So, Yes. when pag tinrabaho ni Lord talaga yung ano Basta natin, yung iba siya magtrabaho. siya magtrabaho talaga, di ba? So we'll never know. I mean, by claiming it, by manifesting it, we know that it's gonna come. But we'll never know kung paano niya gagawin ba. Like Mm-mm. along the way, we have some struggles, but yeah, we will be able to make it. Kaya pinaka-importante talaga na ilagay natin siya parati sa ano natin. We have to put him sa Everyday journey life. natin. Yes. And thank you for ano. I hope you learned something from my lecture, and then not only for the NCLEX and of course for Yes your po. practice. Sabi ko nga kay Sir John kanina, lahat ng lectures ko sa iPass, hindi ako nag-handout. Nag-handwritten talaga Mhm. ako. And hanggang ngayon talagang inano ko siya, binukbayin ko siya kasi feeling ko later on babalikan ko siya pag parang kailangan na ulit.
So that's what I did sa ano. Same tayo kasi that's what I did on my time. Kasi like I said, like I'm always saying na I'm rewriting it. I think I rewrite like twice or thrice, even thrice sa mga importanteng concept. It's not usual for me to write sa college to the point that I have someone like a secretary. And then, befriend someone na maganda magsulat, That's maganda handwriting. And then I just make a photocopy or something like that. Or to the point na may ano talaga, sa akin talaga yun, she's writing my basta secretary. I don't really like writing sa totoo lang until such time na I think I need to write. And then when I rewrite at one time, sabi ko parang it's effective sa akin. Mas Like I may grasp. people, I mean, the nurses are listening right now na talagang if you don't like rewriting your notes, it will help you guys. So, konting sakripisyo lang. So, I was really sacrificing like rewriting kasi nga, hindi nga ako tipong tao na ganun. I go to school na walang anything. Parang ganun ba? Pero hindi naman pumapasok. You know what I mean? Basta I don't like writing, but in NCLEX, definitely, it will help you guys. So it was my strategy that I was able to discover during my during my review. The first few weeks medyo wala pa, but sabi ko sa sarili ko I need to write. And then the thing is that your retention is likely, mataas yung likelihood pag magre-write ka talaga. So it helped me a lot. Yeah, congratulations Jessa. So like I said, it's way to go. Marami pang Matagal pa, mahaba pang ano. yeah, it's okay. It's ganun naman talaga. There's always going to be a patience na involved sa mga journeys. But ang pinakamalaking niyan is hurdle is actually NCLEX. So at least na mo na yung NCLEX and then you're good to go kumbaga. So you're ready na para mag-practice ng Like just imagine like you are USRN. Konting na lang yan. It's just processing. Well, we have English exam. I know it's challenging English exam, but alam ko pag English exam, pag anuhan mo lang yan, konting tiyaga lang yan, then you'll be okay. For sure. Yes po, thank you. Thank you, Sir Jay. Thank you for your trust in IPAS for sure. Yes, I agree with Sir Jay, no? Thank you for recommending din po iPass Processing and iPass Online Review and Mentoring Academy with your friends po, Ma'am Jessa. And passing the NCLEX, hindi naman po dito nagtatapos. It's not yun. It's the beginning of a lifelong learning journey. Malayo na, pero malayo pa. Sabi nga nila, di ba? But Yes. again, congratulations po in passing your NCLEX. Remember, you passed with I pass. yes. We Thank you are po. so happy, Ma'am Jessa, for you na nag-guest po kayo dito sa Hope Talk namin. And we are happy na naka-inspire po tayo ng students natin today. And congratulations po again and all the best po to your future endeavor. Ay po, salamat. Thank you then for the opportunity to share. Sana na-inspire yung mga classmates ko. For sure, Ma'am Jessa, for sure. Okay po. Okay, thank you po, Ma'am Jessa. Sir Jay, I'll be sharing po the prayer on behalf of Ma'am Jessa. Okay, no problem. Ma'am Jessa, Before the thank you. start.